Siya si Zhang Yang, 52 years old, dating gobernador at deputy secretary ng partido sa Chengnan Prefecture, Guizhou Province, bansang China. Dahil sa taglay niyang ganda, siya ay binyansagang the beautiful governor. Siya ay nahatulan ng 13 years na pagkakakulong at pagmumultahin ng 1 milyon yuan o katumbas ng 7.9 million pesos para sa maling pag-uugali, kabilang ang pakikipagtalik sa 58 subordinates at pagtanggap ng halos 60 milyong yuan. Ito ay katumbas ng 476 million pesos sa mga suhol. Lumaki siya sa isang maliit na pamilya, nag-aral ng kasaysayan sa university, at sumali sa Chinese Communist Party sa edad na 22, na kalaunan ay tumaas sa ranggo ng representante sa National People's Congress NPC. Kilala sa kanyang kapansin-pansing hitsura, siya ay madalas na tinutukoy bilang ang magandang gobernador. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, si Zhang ay hindi nag-asawa at walang anak, nakamit niya ang pagkilala sa pagtatatag ng isang asosasyon ng prutas at agrikultura na naglalayong tulungan ang mga magsasaka, at ginugol ang kanyang sariling pondo upang suportahan ang mga matatandang nangangailangan. Kung hindi susuriing mabuti, siya ay napakabait at very generous dahil sa mga pinapakita nito sa publiko. Gayunpaman, natuklasan ng isang dokumento noong January na ginawa ng Guizhou Radio and Television ang nakakabahalang aspeto ng kanyang karera. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na si Zhang ay tumanggap ng mga suhol, at ginamit ang kanyang posisyon upang matiyak na ang mga pinapaboran na kumpanya ay makatatanggap ng mga kumikitang kontrata sa ilalim ng dahilan ng pamumuhunan ng gobyerno. Halimbawa, inaprubahan niya ang pagpapaunlad ng 170,000 square meter ng lupa sa isang high-tech na pang-industriyang estate para sa isang negosyante na may malapit niyang relasyon. Ang negosyanteng iyon ay pagkatapos ay na-convert ang lupa para sa pagpapaunlad ng real estate, kung saan di umano'y malaki ang kinita ni Zhang. Ayon sa report, habang siya ay naghahangad ng kapangyarihan at kayamanan, siya ay nagkaroon ng mga relasyon sa kanyang mga male subordinate, gamit ang mga dahilan na overtime at business trips para lamang makasama ang kanyang mga male lovers. Ayon sa outlet, ilang lalaki ang piniling maging lover niya dahil sa mga bentahe na inaalok niya, habang ang iba naman ay napilitan lang dahil sa takot sa kanyang autoridad. Si Zhang ay sinasabing may 58 na naging lovers at madalas na makikita sa mga pribadong nightclubs, na sinasabing may dalang kondom sa kanyang handbag. Noong April 2023, sinimulan ng gobyerno ng Guizhou ang investigasyon laban sa kanya, na humantong sa paghatol sa kanya para sa katiwalian, bilang karagdagan sa isang 13 years na pagkakakulong at multa ng 1 milyong yuan. Ang kanyang posisyon sa National People's Congress NPC ay binawi. Noong September 1, siya ay pinatalsik mula sa Partido Komunista at pinatalsik mula sa pampublikong katungkulan, na minarkahan ng isa sa pinakamatinding parusang pampolitika para sa mga opisyal sa China. Sa dokumentaryo, nagpahayag ng panghihinayang si Zhang, na nagsasabi, ang aking katiwalian ay nagmula sa maling paniniwala, na kailangan kong linangin ang ilang pinagkakatiwalaang negosyante, upang tulungan akong mahawakan ng mga isyu sa politika. Isinalarawan ni Zhang ang kanyang pagpapalaki, na binanggit na pagkatapos niyang maging opisyal, ang kanyang mga magulang ay naghahanda ng isang simpleng ulam, ng berdeng gulay at pinakulo ang tofu, tuwing Chinese New Year. Sasabihin nila sa akin na ang aking trabaho at buhay ay dapat magpakita ng kalinisan at kadalisayan ng pagkain iyon. Inubos ko ang pagkain, ngunit ang kanilang mga payo ay hindi kailanman sumasalamin sa akin. Sabi niya, bilang isang lingkod bayan, kinilala si Zhang ang kanyang tungkulin na itaguyod ang isang patas at makatarungang kapaligiran para sa pagpapaunlad ng merkado. Nahihiya ako sa aking mga aksyon, sabi niya, kapag kinaya mo ang isang bagay na hindi sa iyo, sa huli ay masisira ka. Ang kanyang kwento ay nag-viral, at naglikha ng mainit at makabuluhang batikos sa buong mainland social media. Isang user ang nagkomento sa Weibo, napakaraming opisyal tulad ni Zhang, makasarili at tiwali, na pumipigil sa mga masisipag na negosyo na umunlad. Isa pang nagpahayag ng pakikiramay sa kanyang mga magulang, naawa ako sa kanyang mahihirap na magulang, nai-imagine ko kung gaano sila ka-disappoint at heartbroken. Hanggang dito na lang, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, maaari lamang na pakipindot ang subscribe button, like and share at comment down below. Maraming salamat!